Ito po ang magiging topic natin for today. Abante na sindak ni Magalong. Duwag naman pala to si Abante. Matapang lang pala ito si Abante pag hindi harapan. Pag harapan, duwag. Pag-usapan natin yan mamaya. Video ng kababuyan ng congressman. Eto na. May video po. BP Sara, ipakukulong. At pang-apat, Mayor Vico, hindi. Ito, pakinggan nyo mabuti sa mga dilawan. Mayor Vico, hindi kakalabanin si BP Sara. Okay? Bago po tayo magsimula, ako po yung magpapaalala na pagpasok nyo pa lang, i-like nyo po agad itong video na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, pakicheck nyo naman kung nakasubscribe na kayo dito sa channel ni Coach Oli or Coach Oli News PH. Mag-subscribe po. Huwag pong kakalimutan na like and subscribe. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Dito po, simulan natin dito sa investigasyon sa Kamara. Sa isa sa pinakawalang kwentang investigasyon na naganap sa balat ng lupa. Di umano. Magagalit siya, baka ipatawag ako. Oy, Abante! May di umano ha. Si Abante. Oo. Matapang lang pala ito si Abante. Ang tapang nito si Abante, hanggang mga vloggers lang. Itong mga pulpul na mga congressman, pang mga vloggers lang ang tapang. Pero pag kapwa na nila, duwag. Sige, pag-usapan natin yan. Ang walang kwentang investigasyon. Congressman Chanco, you have the floor. Okay, Mr. Chairman, kanina po pinag-uusapan yung insertion, tinanong po kung ano yung mga natanggal sa 2025 budget at kung ano yung mga naipasok. No? Kaya po, pabor sana ako dun sa motion ni Congressman Erice na imbitahan talaga ang dating former chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico, dahil kahit dun sa small committee, wala pong naibigay na report. No? Yun. Dapat imbestigahan to. Saldico, papuntahin nyo tis. Alam mo, tagal ko nang hinahanap si Saldico ha. Marami akong nakikita sa Facebook. Marami akong nakikita sa mga balita, sa mga social media. Tumakbo na daw pang Amerika. Kasing bilis nung pagtakbo nung mga luxury cars. Netong mga kontraktor. Ganun na rin. Kasing bilis ang pagtakbo ni Saldico, di umano, hindi na makita. And for the record, under Congressman Saldico as proponent, ang insertion sa BICAM is 13,803,693,000. No? Under Ako Bicol, it's 2,295,000,000. And under BHW party list, it's 2,064,000,000 pesos. So, daming insertion. Ikaw pala, matindi ka. Mahilig ka mag-insert. Mahilig. Kung merong hari ng pasok, ito, hari ng insertion, to si Saldico. Kung susundan ko yung sinasabi ni Chanco, pambira, bilyon-bilyon. Pati yung tingog, ganun din. Ay, pambihira. Tandem kayo. Kung merong Batman and Robin sa pelikula, merong Batman and Robin na kabwayahan. Kabwayahan. Kababuyan na lang. Ang point ko lang po dito, Mr. Chairman, is mas malaki pa po ito sa mga, even yung 2 billion, mas malaki po ito sa NEP ng ibang mga lugar. So bakit kailangan dumaan sa party list ang mga proyekto para sa distrito? Yun ang matinding tanong. Yan ang hindi masasagot ng Batman and Robin sa kababuyan. Itong si Tamba at saka si Saldico. Diba? Ang laki nung ano. Pero ano ka ba, Chanco? 2 billion lang naman yung insertion. Bakit mo iimbestigahan? Hindi kailangan yan. Ang imbestigahan nyo, Chanco, yung 150 million lang na confidential funds ni BP Sara. Hayaan mo na yung bilyon-bilyon na insertion na ginagawa niyang tandem na yan. Ang importante, matanggal si BP Sara. Ano ka ba, Chanco? 150.
Punta tayo sa 150 million. Confidential funds si VP Sara. Bakit hindi? Ako, magdidilawan na ako eh. Kasi yan ang sigaw ng dilaw ngayon. Ha? Tandem yan. Dilaw, pink, at saka komunista. Yan ang sigaw nila. Wag nyo nang pansinin yan. Yung flood control na yan. Focus tayo. Paano natin maididikit si Duterte? Walang kwenta yung investigasyon nyo kung hindi didikit sa Duterte. Okay, idikit natin sa Duterte. Ako na mangunguna in behalf ng mga dilawang tae. Hindi, dilawang tae. Nakukunik ko. Dilawang inodoro na kasi na-inodoro na yan eh. Oo, ano na sila irrelevant na. Ngayon nakikisawsaw na naman. Yung dilawang tae, dilawang sorry po sa mga kumakain. Yung dilawang inodoro, sakyan na natin. Diba? Huwag nyo nang pansinin yung bilyon. Ang importante, si BP Sara. Yung 150 confidential funds si BP Sara. Hindi po pinababa sa distrito directly. At ang makakasagot lang po yan si Congressman Saldico. Okay. Hindi, pero seriously ha, ba't kailangan pa dumaan sa party list? Di ba? May mga budgetan na pwedeng dumiretso na dun sa distrito. Kaya nga may congressman dun eh. Meron akong nakita, ha? Even si John Vic Rimulya, inalok ng insertions. Yan ang style nila. Maghahanap sila ng i-insert. Tapos manghihingi. Remember this, kahit si BP Sara, sinabi niya, di ba? Merong ilalabas na budget sa DepEd nung time na siya ay secretary pa lang. Tapos dadagdagan pa yung budget na hinihingi ng DepEd. Pero yung kalahati kanila. Hindi pumayag si BP Sara. At di umano, according to John Vic, siya mismo hindi rin pumayag doon sa insertion. Kasi nga merong katkong na gagawin. May mga commissioner talaga itong mga ito. Next. Anyway, pangalawa po, nakita ko po yung listahan ng invited resource persons. Hindi po ba natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Yan ang issue. Yan ang pinaka-importanting issue dito. Kailangan maimbitahan si Magalong. Wag mo muna natin kasi, alam mo, mag-iingat po tayo mga DDS, okay? Kasi medyo may mga ginugulo tayo. Mas mahirap yung gumugulo sa atin ngayon kasi from within. Wag muna nating haluan ng politika. Ang importante, eto si Magalong, isiwalat yung mga pangalan ng congressman. Whether may pangarap si Magalong for a higher office or wala, that is not the issue. Sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ngayon, halimbawa, pinagtuturo niya na yon. Edi palakpakan natin. Pag tumakbo, halimbawa, kaya ka pala nagtuturo dyan dahil gusto mo lang tumakbong pagka-presidente, saka natin banatan. But for the meantime, kailangan natin yung mga ituturo ni Magalong. Dahil may mga hawak siyang ebidensya. Kung ituro niyan si Tamba, kung ituro si Saldico, kung ituro yung mga attack dog ni na may itinatago. Di ba? So, ilabas natin si Magalong. Huwag kayong duwag. Kamara, huwag kayong duwag. Not for this hearing. Napalusot. Ito ang mga pagmumuka ng mga attack dog ni kulang pa yan. May mga nakaupo ba dyan? Ito ang mga attack dog ni Tambaluslos. Hindi papayagan. Kita mo, ang daming lumalabas na problema ng flood control. At ang itinuturong problema ay yung mga contractor, yung mga congressman na may contractor. Ni hindi nila mabanggit-banggit si Saldico? Ni hindi nila mabanggit-banggit si Tambaluslos? Dahil ito mga protector nila, yaang mga nasa harap. Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At future hearing? Hindi, sa next hearing? Yan, hindi nakasagot, di agad nakasagot. Kung iimbitahan ba daw si Saldico next hearing?
O, iimbitahan daw, pero next hearing. Hindi nakasagot. Nako. Discuss it. Yan. Hindi-discuss. Parang ano si Claire Castro, di ba? Ganyan si Claire. Pag-alanganin, wala pa po tayong impormasyon patungkol sa Pangulo. Pero pagdating kay BP Sara po, marami tayong impormasyon. Ganun si Claire, di ba? About sa Duterte, marami siyang impormasyon. Pero pag tinanong mo about Pangulo, wala siyang impormasyon. Kaya nga hindi ko na makita kung ano ba talaga to si Claire Castro. Siya ba ay spokesperson ni BP Sara o ni Bongbong Marcos? Ito same din to. Wala silang mga sagot. Because nandito po kanina si Bante, siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung House at pangalanan kung sino yung tinutukoy. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng House kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So ang tanong ko po, bakit pa po hindi imbitahan kaagad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? I think we have a commitment that we will invite him. But the commitment is not on the next hearing. Kasi Ayun, naghahanda pa kasi sinabi dito ni Chanco, nagkahamunan. Itong dalawa, si Magalong at saka si Abante. Puro ka lang dakdak. Pangalanan mo, harapin mo kami. Ano sabi ni Magalong? Papuntahin mo ako diyan. Imbestigahan niyo ako, papangalanan ko lahat. Anong ginawa nitong mga kakampi ni Abante? Hindi po next hearing. Sa mga susunod, naghahanda. Itago nyo muna, yung mga pera nyo, ilagay ninyo sa offshore accounts. Itago nyo muna yung mga luxury cars ninyo. Ayusin nyo muna yung mga papeles, yung mga dodoktorin. Doktorin na. Hindi ko po sinasabi itong mama na ito Pero alam naman nila kung sino yung mga demonyo. Isipin mo kung ikaw demonyo ka talaga, nagbabahan na. Nakaw ka pa ng nakaw. Tapos yung anak mo, ang yayabang, di ba? Sige, tago nyo muna. Kasi pag nagka-imbestiga, wala na. Malinis na yung papel. Huwag muna imbitahan. Si Magalong, inaayos pa. Di ba? Ito pala si Abante, panira. Kasi yung bunganga nito si Abante. Baka pinapagalitan na to. Ikaw, Abante, ang daldal mo. Epal ka. Talo ka na nga. Ang yabang-yabang mo pa. Di ko. Kahapon lang kausap ko yung si Cardema yung sa napag-usapan namin tong pandaraya na ginawa ng Comelec. Dapat uupo ang Duterte party list no? But dahil kay Garcia hindi nakaupo, no? Ganyan kontsabahan diyan. Ito si Abante panira. Paano sila magkukontsabahan hindi pa nga nila planong ilabas si Magalong. Hindi pa ayos yung mga papeles na inaayos. Hindi pa na itatago yung mga dapat itago. Naghahamon si Abante. Ikaw Abante, nakakasira ka sa diskarte. Kaepalan mo para ka kasing si Torre. Mamaya, talo ka na, pinanalo ka na, baka masipa ka pa. One time talo tapos biglang nakaupo, mamaya tanggal ka parang si Torre. One time akala mo siga-siga, yabang-yabang. Tapos biglang naging PNP chief. Tapos biglang tanggal. Ngayon, nakalib. Abante, matuto ka na kay Torre. Yung bunganga mo, pag-ingat-ingatan mo. marami po tayong pag-usapan. In fact, gusto natin isa-isahin yung mga Sims construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ito yung alam ng mga tao na gusto malaman yung katotohanan. So, ibig sabihin, we are united with Mayor Magalong on his commitment against corruption, for him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it on their own. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. Ayun, ba't hindi mo na imbitahan? Inaayos ang papel. Ngayon sinasabi ko susumpain yung under oath. Meron na siyang ngayon. Meron na siyang ebidensya. Ayaw nyo imbestigahan na ngayon.
Nagmamadali kayong itago yung mga dapat itago. But anyway, yaan na po ang kalakaran ngayon. So kaya ito tinitingnan ko tong investigasyon dito sa Kamara. Walang kakwenta-kwenta. Bakit kanyo? Ito na, willing na si Magalong sabihin yung pangalan ng mga kongresista. Pakinggan nyo to mabuti Nagkahamunan pa. Willing nang pumasok, pumunta dyan. Hinaharang nyo pa. Anong gusto nyong unahin? Yung mga kontraktor. Okay po yun. Kasi po may kasalanan din yung mga kontraktor. Lalo na yung mga ghost projects. Kumita rin sila dyan eh. Pero alam nyo, ang talagang loko-loko rito, congressman. Ang totoong loko-loko dito, yung politiko. Bakit hindi nyo nahayaan? Sa tingin ninyo, eto, matanong ko kayong mga manunood. Kung papipiliin kayo, sino ang gusto nyong mas panagutin? Yung mastermind, halimbawa lang halimbawa, yung mastermind na congressman o yung ginamit na kontraktor na nagpagamit at yumaman din? Bakit hindi natin unahin? Ayan na, nagpipresenta na. Para maturo na kung sino yung mga congressman. Tapos saka nyo habulin nyo nasa ilalim. Pag natigpas nyo yung ibabaw, tapos na po pati ilalim. Buti kung walang ebidensya. Binibuild up nyo pa lang. Eto na nagpipresenta na yung ebidensya, nasa harap nyo na, tutukain nyo na. Dinidelay nyo pa. Sabi nga, justice delayed is justice denied. Mas importante, kung ako lang tatanungin, mas importante yung mga ituturo niyang congressman. I really don't care about doon sa mga kontraktor. Tingin nyo ba makakagalaw yung kontraktor na walang amo sa ibabaw? Hindi po makakagalaw yan. Tingin nyo ba kikita ng bilyon-bilyon yung kontraktor kung hindi kumita ng trilyon-trilyon o bilyon-bilyon lalo na yung congressman o kung sino mang amo nila? Mag-focus po tayo doon. Sabi nyo, gusto nyong imbestigahan. Kaya nagmumukhang moro-moro, sorry to sa mga kabatirang Muslim, mga kababayan nating Muslim na ayaw nilang paggamit yung moro-moro. Pero kaya kayo nagmumukhang moro, parang nagiging drama kayo, telenovela. Gusto nyong imbestigahan. Pero ayaw, iniikutan yung lahat. Yung mga kabaro nyo, ang tagal nyong imbestigahan. That is the commitment of this committee. Kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriation. So hindi pa ba mas mabuting i-address na po natin? Kasi nandiyan po, si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo, sabi nyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Congressman Abante, you're being asked. Ayan. Magandang tanong. Ayaw mo pa ba mag-motion, Abante? Para tawagin na. Total, hinamon mo siya eh. Pumalag sa hamon mo. Tingnan natin kung duwag si Abante. Tingnan natin kung tinatago niya si Saldico. Kasi yan ang kine-question dito. Papuntahin dito at magtuturo at hinahanap ni Chanco si Saldico. O nagkahamunan. Anong sagot ni Abante? Should I make the motion now? Yun nga, tanong sa'yo. Mag-motion ka. Sige nga, kaya mo i-motion, patawag si Magalong. Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan. Sige. I just have one. Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chanco. Is this part of your interpellation? Ikaw harang ka ng harang eh. Sige na, itago mo na si Saldico. Or what is this? Okay. All right. It's part of my 5 minutes, Mr. Okay, Chair. all right. And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung Mismo to si Chanco. Mismo. Yun lang ang basis dyan. Kung ilalabas si Saldico at tatawagin si Magalong. Other than that, yang investigasyon ng Kamara, walang kwenta. Kaya nagmumukha kayong tae sa harap ng mga senador eh.
Mas maayos yung investigasyon sa Senado. Yung investigasyon nyo, wala. Drama. Ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, magkakaproblema tayo sa credibility niyan. Mismo! Wala nang credibility. Wala. Pag hindi nyo inimbitahan. Bukas na, bukas! We have to state for the record as well that in many public forums, Mayor Magalong has labeled the committee as merely a Moro-Moro committee. So I think the public should look at that as well. Yes, Mr. Chair. Pero Papalusot pa tong congressman na to. Sabi niya, tinawag tayo Moro-Moro eh. So, dahil tinawag kayong Moro-Moro, hindi nyo naiimbestigahan kasi since parang wala kayong kwenta. Oh, papalusot. Papalusot. Ayaw yung pangalanan ni Magalong. Palusot. Ginagawa niyong tanga mga Pilipino. sinabi niya, kahit tinawag niyang Moro-Moro, sinabi naman niya na willing siya magtumarap, di ba? Tingnan natin kung haharap siya pag inibitahan natin. Tama. Ngayon, pag hindi pumunta si Magalong naman ang babanatan natin. But for now, abante, huwag mong itago si Saldico. For now, abante, mag-motion ka na kung hindi mo tinatago si Saldico kasi importante ang presence niyan. Yan ang hinahanap ni Chanco nga, kaya nga dapat mag-motion ka na kung matapang si Abante. Hindi lang sa vlogger matapang. Kung to si Abante, pagka nag-ahamon, kasi may mga ganyan, malakas lang maghamon eh. Di ba sa road rage? Oh, may nag-ahamon, palag-palag. Pag pumalag yung isa, takot naman. O, tingnan natin, Abante. I think, Mr. Chair, point of order. yes, please. I think we should be sensitive regarding the word Moro-Moro. May we delete the words because I think it was Kong Zia, who is a Muslim. Dumating It was, si Chua ba tong dumating? Si Chua, malapit na makumpleto yung mga aso. Mga aso ni Tambaluslos. Pustahan tayo lahat yan. Ang gusto nasa isip niyan. Matanggal si Sara. Yan. Baka yan nasa isip niya. I think an affront to the Muslim community. Yes, I understand it, but that was the exact statement of Mayor Magalong, labeling the committee as Moro-Moro. We will not remove it from the record, but because that is what he had labeled the committee. Mr. Chair, just coming it from the members of the committee and saying that it is Moro-Moro, I think it's quite personal on the part of the members of the committee. But anyway, I will abide by the decision of this committee. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Santos. Again, would you want to respond to Mr. Chair, Congressman Chanco, please? there's no problem in making a motion, but Ayan. Pakinggan nyo mabuti si Abante, ha? as you made a promise to me, Mr. Chair, that one day Mayor Magalong will be invited, why don't we just finish the hearing right now? We still Duwag. Hamon ka ng hamon. Di tinamaan ka ng lintik. Hamon ka ng hamon. Matapang ka lang pala sa vloggers. Patawag mo ako. Diyan ka lang matapang sa vloggers. Pagkapwa mo na congressman, urong ka na. Kabaro mo na politiko rin, urong ka na. Nagkahamunan kayo, hindi ka pumalag kay Magalong. Ikaw pa naghamon. Di ba? Nung pumalag, umurong ka. Duwag kang pastor ka. Pastor, hindi yan pastor. Ewan ko kung ano yan. have a lot of contractors that are waiting to be investigated, to be interpolated. So, Yan ang sinasabi ko, ano mas importante sa taong bayan? Yung imbestigahan nyo yung contractor o imbestigahan ninyo yung mga congressman na ituturo ni Magalong? O imbestigahan nyo si Saldico na pinalalabas ni Chanco? Di ba? Anong sa tingin nyo mas importante sa taong bayan? Huwag nyo iligaw ang sitwasyon. Huwag po.
Why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? Bakit natin ginugulo itong hearing na ito samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na very much willing to be interviewed? Yun ang sagot ko. Bakit daw ginugulo itong hearing? Hindi po ginugulo yung hearing. Pero yun ang sagot doon. Ha? Kung gusto mong tawagin ginugulo yung hearing nyo. Kasi hindi yan ang concern ng taong bayan. Yang contractor, ano lang yan eh, secondary. Lesser evil yan. Damonyo pa rin, pero lesser. Yung mastermind. Halatang halata po kayo. Sino ituturo ni Magalong? Di yung mga congressman. Ba't kayo natatakot? Diba? Right. Thank you for your response. Congressman Chanco, please. Duwag. Further questions? Thank you, Congressman Chanco. Congressman Chanco, you have the floor. Naputol yung video rito pero hindi ata nailagay nung editor ko. Pero Thank you for your nagtatawanan response, sila Congressman dyan. Chanco, please. No further questions. Thank you, Pagtayo Congressman niyan, Chanco. nagtatawanan sila pinagtatawanan sila ni Chanco. Oo, nagtatawa sila. Para sinasabi, siguro parehas kami ng iniisip, mas matindi lang iniisip ko yung duwag. Siguro iniisip ni Chanco. Ilabas nyo si Saldi ko, ganon. Duwag ka pala kay Magalong, ang daldal mo eh. Baka iniisip ni Chanco, talunan ka na kasi, ang daldal mo pa. Tapos ngayon duwag ka. So ano ka? Talo ng duwag. Next topic po tayo. Ito pa. Isang aso. Isang aso. Tagapagtanggol ni Tambaluslos at ni Saldico. Ilabas nyo si Saldico. Asa na? Mr. Chair, yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. Mismo. Iimbestigahan nyo yung sarili ninyo na maraming sangkot. Sabi nga nila, alam nila kung sino ang pinakamakalaking nakurakot sa flood control project diyan sa mga congressman. So alam na nilang madami. Alam nila kung sino ang pinakamalaking kinurakot. At hindi sila nagsalita noon. Nung sumingaw yung baho, ngayon gusto na rin nila mag-imbestiga. Paano nila iimbestigahan yung sarili nila? Yan po ang point ni Chanco. 'Di ba? Paano mo iimbestigahan? Dati nga, tinago ninyo. Kung hindi ka kasama doon sa pandarambong, diyan sa flood control projects na yan, hindi kayo nagsalita. Sa tingin nyo, ngayon magsasalita? Hindi, takipan ang mangyayari dyan. Tingnan ninyo kung paano patutunayan ni Chanco, may takipang nangyayari. So kung isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Yun! Eto na. Ha? Eto USB. Eto, totoo na ito. Ilalabas na. Hawak na. Ipinakita na. Tuloy na yung USB. Hindi na ito fake news. Tuloy-tuloy ito. Okay. Pero puntahan muna natin doon. Diba? Paano nga nyo iimbestigahan? Sabi nyo, patas. Kahit taraan news kung sino-sino. Pero mayroon kayong hindi gustong imbitahin. Sino pinupunto niya rito? Number one, si Saldico. Tas ayaw nyo imbitahin. O ayaw nyo papuntahin. Diba? It's very obvious. Kayong mga nakaupo dyan, sa harap. Di halatang-halatang aso kayo ni Tambaluslos. Halatang-halatang aso kayo ni Saldico. Kasi nga, ano sabi ni BP Sara? 2 tao lang ang may hawak ng budget ng buong Pilipinas. Tambaluslos tsaka si Saldico. Ay lumalabas parang totoo. Di ba? Ganun ka-powerful eh. Kasi isipin mo, ang Congress mag-iimbestiga, tapos ayaw ilabas si Saldico. Tingnan nyo, ilalabas niya na yung ebidensya, video ng kababuyan ng congressman. Ito, hawak niya na ha. Sige, balikan natin. Hawak niya ang video, USB ng kababuyan ng congressman. Anong sagot nila? Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi
paano nagkaroon ng insert? Paano nagkaroon ng pasukan? Tinagalog ko. O, eto USB, eto video, kung paano nagkaroon ng pasukan. Oh, di kababuyan ng congressman. Pasukan, insertion. Di ba? Under the name of Congressman Saldico, Yun. ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. Ako, ang daming in-insert. Ang dami palang insertion. Mabilis yun. Ganun-ganun yun. Di ba? Kung isa insertion, 2, 3, 4, 5, 13 billion insertion. Ganun yun. Madaming in-insert yun. Oh. Maraming pinasok. Oh, 13 billion. Pinasok. Isiningit. In-insert. Ni Saldico. According to Chanco. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang Yeah. sabihin hindi ako Mr. Chair, with nagsikwento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Just to, on the I have the record, floor. On the record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse Suspend. to I invite. have the floor. Suspend. Motion to suspend. Mr. Kita mo? Ay, bumagsak yung ilaw ko. Pambihira. Oo. I have the floor. Ibig sabihin, oras ko pa to. Ito USB, yung kababuyan ni, ni Saldico, na pagpasok, pagsingit, pag-insert, 13 billion. Yung video. Ilabas nyo. May ebidensya. Ito na. Ayaw. Ewan ko, sigarin ba yun? Yung boses na yun? Parang sigarin ata yun ang sabi nila. Ayaw. Kinokontra. Tingnan mo itong 5 to. Yan. Hindi lang yan, marami yan. Pero itong 5 ito, ayaw. Di ba? Ito na, ipapakita na eh. Kasi kung may ebidensya, tapos ihaharangin nyo yung pagpasok ng ebidensya, ba't kayo natatakot? Bakit mo aharangan yung oras ni Chanco? Akala ko ba gusto nyo maimbestigahan ng maayos yan? Pero pag si Saldico iimbestigahan, maglalabas na ng ayaw nyo. Anong ginawa ninyo? Inawat ninyo. Tingnan ninyo. Kayong 5. Anong silbi nyo dyan? Totoo, di ba? Kasi kayong 5. Sa tingin ko lang. Gusto, ibalik natin. Ibalik natin sa Duterte. Kasalanan nila yan. Meron bang investigasyon dito na hindi bubuelta sa Duterte? Sige, hinold na nila. Pinatay na. Tapos. Di ba? Ang ganda na sagutan eh. Sige, I have pasok. the floor. On the record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse to Suspend. I invite. have the floor. Mr. Chair, Suspend. motion to suspend. Mr. Ganyan. Tingnan mo. Wala na, patay ng camera. Motion to suspend. Ganyan sila eh. Kahit naman nung kay PRRD, suspend, patay na mic ko. Wala na. Pag nasusukol na sila, pag mailalabas na yung tinatago nila, mabubuking na yung baho na itinatago nila, motion to suspend. Yan ang gawain nila. Abante! Ilabas nyo si Saldico. Naggagalaitin na si next topic po. Ito maganda tong sinabi dito ni Amy Marcos eh. No? Tayo po ay never ever magiging Ayminatics. Kasi para sa akin, Marcos pa rin yan. Ang karakas niyan, ang pag-uugali niyan, hindi lalayo sa tatay niya at sa kapatid niya. Pero this time, ang Banateros nga, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Pero this time, medyo nagustuhan ko. Nagustuhan ko itong sinabi ni Amy. So siguro naman this time, purihin naman natin.
palakpakan natin si Amy. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte. Yan, ako naniniwala ako dyan. Ang pagpasok ni Boying, dito natin makikita kung talaga pong wala ng kwenta ito si Bongbong Marcos. Pag nakalusot pa ito at siya pang magiging ombudsman, itong si Boying, wala na talaga. Wala nang patutunguhan ng Pilipinas. Dahil yan talaga ang target nila. Kaya nga maraming nagsasabi, pag masusurvive ni VP Sara, itong propaganda, black kaitimang pagpaplano, kanilang imbentong kasakiman, pagpaplano nila kay VP Sara, may survive niya, magiging vice president siya. Hindi lang yan, talagang gusto nilang mapakulong. Tingnan mo, delikado po dyan si Bongo, si Bato, lahat ng mga kaalyado ng Duterte. Delikado dyan. Pag nakaupong ombudsman yan. Kitang-kita natin eh. Diba? Even yung investigasyon ngayon, inililihis nila sa Duterte. Isipin mo, ngayon bumabaha. Sa Maynila, bumabaha. Duterte ang gustong imbestigahan. Ang tinitira nila yung Davao. Baka pati ako. Ay, wag mo na isali. Yan, kasi kaya ka nagmumukhang para kang si Torre. Wag mo na idama yung sarili. Hindi ka. Wag kang maging pilingera. At that time, Amy, sorry, mali ka dyan. Hindi ka ipakukulong. Anak, kapatid ka pa rin ng presidente. Alam mo, kahit anong galit sa'yo ng presidente, dapat nga tawagan mo na siya ng drug test. Hindi ka maipakukulong nun. It's impossible. Hindi kayang ipakulong ng isang kadugo. Kahit anong galit. No? Ibang issue po pagpakulong. No? Iba na po yun. Maaring pagdamutan ka, banatan ka, barahin ka, pero yung pakulong ka o ipapatay ka, hindi ka gagawin ng kapatid mo. Kaya huwag ka na magpiling na kasama ka doon. Hindi ka kasama. Oo ka. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Yan yung unang plan eh. Yan yung sinabi ni PRRD sa amin mismo. Nakausap namin, sinabi niya sa amin yan. Tatanggihan niya yung People's Initiative na yan. Yan ang unang attempt ni Tambaluslos. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Noon pa'y nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Teka mo na, mapunta tayo dyan. Ako tanong lang, Tambaluslos, Risa Ontiveros, Dilawan, Pinklawan, hindi nyo ba kayang manalo ng patas kay Sara? Hindi nyo kayang manalo na nandiyadyaan si Sara? Ganyan na kayo kalaos? Ganyan na kaayaw sa inyo ng taong bayan? Na kailangan nyong paalisin si Sara para kayo manalo? Ganyan na kayo ka-loser? Loser? Kayong laban? Kasi ganyan sila, di ba dati? Yung mga panahon ko, ganyan sila. Loser ang tawag dyan. Hindi nyo kayang manalo nang andyan si VP Sara. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Para kayong mga kabayong... Buhaya, hindi kabayo. Si Vice Ganda yun. Ba't mo naman sinama sa Vice Ganda? Pambihira ka na. Ang ganda-ganda ng usapan, Amy eh. Buhaya. Or, ano mo tawag dito? Bonjing. Na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Kasi nakatapalodo, gano'n. No? Ibig sabihin ang focus nila dun lang.
yung 2028. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Pero maganda to sinabi ni Amy at totoo naman to. Yan ang talagang plano nila. Maganda na rin nagagamit tong si Amy para maharang. Kasi as of now, si Amy talaga hindi kayang ipakulong yan. Yung ginagawa ni Amy, gawin niya ni Bato. Nakakulong na si Bato. Yung ginagawa ni Amy, gawin ni Bongo, nakakulong na yon. Eto hindi to kaya pakidnap. Hindi to pwedeng dalhin sa ICC. Pero andiyan na po talaga ang ating problema, kaya ako naiinis eh. Naiinis ako dun sa Pinklawan. Hindi lang Pinklawan, yung kung sino-sino pa. Ang problema natin nasa baha. Lahat ididikit nyo sa Duterte. Kaya nabababoy. Wala nang mangyari sa bayan natin kung hindi pa mumulitika. Gusto nyo bang maayos yung bansa natin? O gusto nyo sisihin na lang natin ang Duterte? Hayaan mo ng baboy. Hayaan nyo ng pangit ang Pilipinas. Ang importante masisi Duterte. Hindi kayo, tanungin ko kayo mga manunood. Ano ba importante sa inyo? Ayusin natin itong bansa natin ngayon? O sisihin ng Duterte? Ganun eh. Pinag-iinterasan nyo yung 150 million na confidential funds si BP Sara. Pero yung flood control na billion, kahit yung mga mas malaki pa ang kinita ng congressman. Malaki pa yung kinita ng mga kontraktor. Ginugulo nyo yung investigasyong nangyayari. Para maisingit nyo Duterte. Hanggang dyan na lang ba tayong bansang Pilipinas? Wala tayong pag-uusapan hanggang 2028 kung hindi Duterte. Wala tayong planong ayusin ng totohanan tong bayan natin. Kaya naman, tingnan natin itong si Chua. Ano sabi niya? Inherited problem. Chua says anomalous flood control projects existed during Duterte years. Pambihira. Sinusolusyonan natin. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Sinusolusyonan natin yung problema natin ngayon sa baha. Ngayon tayo may problema sa baha. Ngayon tayo binabaha. Pag may baha bukas, matatraffic ako, matatraffic ka, matatraffic tayong lahat. Kung may baha bukas, posibleng meron tayong mga mamatay na kababayan, mahal natin sa buhay. Maraming gamit ang masisira ng baha. Tapos, ang gusto nyong klaseng investigasyon sa Kamara, Duterte. Ang dito problema natin, may parating na bagyo, magbabaha. Ang gusto nyo solusyonan, punta tayo kay Duterte. Anak naman kayo ng congressman, mga anak ng kontraktor. Kaya alam mo yung sasabi ko, kaya yung mga Pinklawan na yung idinidikit pa rin sa Duterte ngayon. Kaya nabababo yung investigasyon eh. It's because of you, mga Pinklawan. Also, kayong mga komunista. Kaya nabababo yung investigasyon. Kaya nabababoy, gusto nating ayusin eh. Itong problema natin sa flood control projects ngayon. Wala kayong bukang bibig kung hindi Duterte. Mga anak kayo ng congressman. Anak ng kontraktor. Paano tayo maayos niyan? Binababoy ninyo. Kaya tuloy ang investigasyon dito. Yung sasabi ka natin eh. Ang investigasyon sa Kamara walang kwenta eh. Dahil alam natin, ididikit lang sa Duterte. Alam na natin dulo niyan eh. Hindi makakasuhan si Saldico, hindi makakasuhan si Tambaloslos, hindi makakasuhan ng congressman, kasalanan ni PRRD. Tapos yung mga kontraktor na ang makakasuhan. So nagkaroon na sila ng fall guy, yung kontraktor nila. In the first place, sino bang may kasalanan? E di yung bossing. Makakagalaw ba yung kontraktor o hindi?
kung wala yung bossing na congressman. Halimbawa, sila yung mga congressman nga na involved. 'Di ba? Siyempre, sinong gagawing fall guy niya? Mag-iingat po tayo mga kababayan na oo, mali yung ginawa ng mga kontraktor pero wag tayong pumayag na gawing fall guy yung mga kontraktor. Kasi siyempre, yung mga kontraktor, mayroon ako si congressman. Magmamalaki ka sa akin ngayon? Ang laki ng kinita mo dahil sa akin marami kang kotse. Sige, magpa-imbestiga ka. Basta kami, ligtas lang muna, ha? Pa-imbestiga ka dyan. Pero wag na wag mo kami ituturo. Total, kumita ka naman eh. Kaya nating lusutan yan. At kikita ka pa. Akong bahala sa'yo. Basta steady ka lang dyan. Wag mo kami ituro. Kaya wag tayong papayag. Na mauwi lang tayo. Antayin natin. Ma-develop. Alam ko naman yun sa Senado, ma-develop yan papunta sa congressman eh. Pero itong Congress, talagang ayaw nilang yung kanilang Kita mo, nanggagalaiti na si Chanco. Ayaw ilabas si Saldico. Ayaw ilabas si Magalong. Hindi, matanong ko lang, yung investigasyon nyo ba diyan sa Kamara? Merong congressman na makukulong? Meron bang congressman na makakasuhan na talagang mananagot? O puro contractor tsaka si PRRD o Duterte? Ito, tingnan po natin ito. Meron kasing issue ngayon eh. Tingnan po natin to. May mga pinklawan na medyo ginugulo ito. Meron ding, kasi ito daw si Vico Soto could challenge VP Sara in 2028 race survey. Ito lang ang sa akin. Ako sa tingin ko, to be honest with you, ako, patas naman ako eh. No? Kasi maraming sinasabi na ito raw ay si Vico Soto ay tanim ng dilaw at kaya umiepal ngayon dahil tanim ng dilaw at ito ay i-challenge. Ginugulo tayo ng dilaw, in short. At i-challenge kaya ibababa yung edad para sa pagka-presidente kasi in preparation for Vico Soto, pinapasukan to ng mga pinklawan. Alam mo naman, may mga talagang, yung mga irrelevant na makikisaw-saw sila. Unahin natin si Vico Soto. Ako, I really think maayos to si Vico Soto. Sa tingin ko lang as of today, as I know him, sa tingin ko, maayos to si Vico Soto. And sa tingin ko, malaki ang maitutulong ni Vico Soto sa Pilipinas. But I still believe na hindi nito i-challenge sa 2028 si VP Sara. Because alam ko, ito yung aking opinion. Alam ko, itong si Vico Soto ay may takot sa Diyos. Alam niyang hindi tamang pamamaraan yun. Hindi siya dapat manguna sa Diyos. Naalala ko nga si David, inanoint siya bilang maging hari, pero hindi agad-agad siya naging hari. Dumaan muna sa proseso. And I'm sure, I have faith na dito kay Vico Soto na susunod siya sa proseso. Hindi niya pangungunahan ang Diyos para siya ay pumasok ng hinog sa pilit bilang presidente. Ayusin niya ang Pasig. Ganyan din ang sinabi ko kay Isko. Isko could be the next president, but not on 2028. Vico Soto could also be the next president. We need people like them, but not on 2028 because yung 2028, I really believe that belongs to Sara. Ayusin niya ang Pasig gaya kung paano inayos ng Duterte ang Davao. Ayusin ni Mayor Isko ang Manila gaya inayos ng Duterte ang Davao. And then, we are in good hands. May mga bata pa tayong nakaredy ba? Who knows, di ba? On 2034,
si Yorme na. On 2040, maybe Vico Soto. We really don't know. No? Maayos na tao yan. Kaya lang kasi itong Pinklawan, ginugulo eh. Parang naglalagay sila ng ano doon para guluhin ng Duterte. No? Akala nila nagugulo Duterte. Because Duterte is Duterte. Solid votes yan. Meron silang pinapasok na Vico Soto, meron silang pinapasok na Torre, meron silang pinapasok na Risa, nahahati lang yung boto nila. So hayaan natin sila doon. But ang Duterte talaga, ang Duterte, solid Duterte yan. They will not vote for anyone unless VP Sara. This 2028, they will not vote for anyone. So fix na yon. Hindi na yan. Hindi macha-challenge siya ni Vico Soto. And I'm sure hindi niya rin pangungunahan ng Diyos i-challenge si VP Sara sa 2028. Ako, yan ang talaga matinding paniwala ko dito sa sitwasyon. So, sa mga doon nagsasabi na tanim to si Vico Soto, hindi siguro. Manalig kayo. Ginagamit lang to ng dilaw. Ginagamit nila yan para bata, hindi yan. Una, bata pa masyado, kahit palitan nila yung batas, alam nila na pinilit hinog sa pilit. At ngayon pa, hindi nila mapipilit yan dahil solid na po sa Senate ang Duterte Black eh. So, kampante lang po tayo. Ha? Huwag tayong pa-distract. For sure, isurvive lang natin 2028 si VP Sara. But ako, this is my personal. Let me share you my personal. I'm dreaming that someday, actually, I'm praying. And I'll pray for it more. Na someday, magkaroon tayo ng presidenteng tunay na may takot sa Diyos at may pagmamahal sa Diyos. Alam niyo po kung mangyayari yon? Ako naniniwala, maaayos ang lahat. Kasi iba po yung may takot sa Diyos at pagmamahal sa Diyos at iba yung nakikita lang natin sa simbahan tapos may camera, tapos nakaluhod, tapos nagdadasal, tapos nagpapabindisyon. That is different. What I'm talking is really yung kita mo sa buhay na may lakad sa Diyos, kita mo sa buhay na may pagmamahal sa Diyos. Pag ganun ang magiging president natin, just like the time of David, naayos eh. Naayos yung Israel. Because ang nakaupong presidente talaga ay ang Panginoon. So I'm looking forward to that, no? Maybe maybe not in the near future, but let's just keep on praying, no? Sa akin yun lang naman. Andun na alam kong maayos talaga. So wag pong kakalimutan doon sa mga hindi ko pa po subscriber, ha. Yan, baka konting lambing, mag-subscribe po kayo. And wag pong kakalimutan, i-like po itong video na ito. Subaybayan nyo po yung mga susunod po tayong vlogs. Ipinapangako ko po, tayo po ay mananatiling patas. God bless everyone. Coach Oli.